Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, dinuduyan ka na ba ng pagsubok? O wala ka na bang matakbuhan sa oras ng pangangailangan? Wala ka ng pag-asa. Diba? Pinanghihinaan ka na ng loob. Halos hindi ka na kumikilos dahil feeling mo hindi mo na kaya yung mga pagsubok na iyong nararanasan. Kahit sa lumang tipan, marami ang mga propeta na dumanas din ng mga pagsubok at mga paghihirap sa kanilang buhay. So nalaman natin yan, di ba? Simula kila Abraham, sila Moises, at marami pang mga propeta na nabuhay dito sa mundo na talagang naghirap pero hindi natapos sa ganong sitwasyon. Isa sa mga naghirap itong si Habakuk na tila ba ay ganon din ang kanilang pinagdaanan. Taggutom sa kanilang lugar, di ba? Wala silang makain, tinutugis sila ng kalaban at kung ano-ano pang mga kahirapan. Pero hindi siya nagpatalo sa kanyang mga dinadanas na pagsubok dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi sa Habakuk chapter 3 verse 18, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagligtas sa akin. So guys, na medyo maiksi lang pero napakalinaw. Kung kakapit tayo, magtitiwala tayo at manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, ano man yung pagsubok na yan ay talagang mapapagtagumpayan mo. Diba? Dahil siya na mismo nagsabi, diba? Ang ating Panginoong Jesus, napagtagumpayan ko na ang mundo. Diba? Nung nasa bayubay, nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo doon sa Jerusalem. So, ginawa niyang model ng sarili niya. Sundin natin siya. The more na sumampalataya ka sa Kanya at naniwala ka sa ating Panginoong Jesus, walang problema hindi mo susunod. Lalo pa kung ang mga pinagdadaanan mo ngayon ay sobrang hirap na. Di ba? Kung sobrang hirap na at nahihirapan ka na talaga, halos wala ka nang magawa, puro sablay na lang, puro problema na lang. Kumapit ka sa Diyos, lalo kang magdasal, lalo kang manalangin. Di ba? Huwag kang kakapit sa patalim at kung saan-saan, kung kani-kanino man. Dahil kung naniniwala ka na kayang solve ang iyong problema, ay tsak yung mangyayari. Hindi ka pababayaan ni Lord. So, minsan kasi guys, di ba? Wala na sa atin karamihan. Kapag dumaranas na tayo ng mga pagsubok sa buhay o kahirapan, talagang minsan naaawa tayo sa sarili natin, na tila ba wala na pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Pinanghinaan ka na talaga ng loob. Pero kung yung emotion mo lang ang iyong pakikinggan, talagang babagsak ka dahil sa mga nangyayaring sitwasyon o mga problema ang pinagdaraanan. Di ba? Kung may emotion ka man, kailangan mo yung control. Isipin mo na lang na ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng bagay. Kaya tuloy lang po tayo, ano man ang iyong dinaranas na lagi natin pinagdarasal dito. May problema ka man sa relasyon mo, di ba? Sa asawa mo, iiwan ka na nga. O mga magulang mo, nag-away na, iiwan ka na rin. O nakaaway yung mga kapatid mo o yung best friend mo sa maraming paraan. At kung sa financial, di ba? Tila ba hindi ka na kumikita at bagsak na ang financial mo. At may utang ka pa, hindi ba napakahirap na? At lalo na kung may isang may karamdaman sa pamilya na sabihin natin na malubha ang sakit, kailangan ng matinding paggagamot. Siyempre, anong kaakibat niyan? Pag nangailangan ka ng pag nagkasakit ka ng malubha, natural, kailangan ka ng maraming pera. Kaya yan po ang laging nating ilagay sa ating isipan.
na ano man ang pinagdaraanan mo, magpasalamat ka pa rin at buhay ka pa rin. Di ba? Yung mga problema mo yan, masusolusyonan yan. Basta maniwala ka, magtiwala sa ating Panginoon Jesus, masasolve yan. At siyempre, importante yung kumilos ka rin. Mag-move on ka kagad, ayusin mo kagad yung buhay mo, hanapan mo kagad ng solusyon. Walang imposible. Kailangan magporsigido tayo. Di ba nga may kasabihan po tayo, lahat ng mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gawin lang po natin ang ating part. Yung mga problema natin yan, daraan din na. Makugulat ka na lang at nalagpasan mo na pala. Kaya patuloy po tayo, manalangin, magtiwala, lalong na magpasalamat ano man ang estado natin sa ating buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon, na lagi natin pinagdarasal ngayon, na may problema sa karamdaman, sa pinansyal, at sa relasyon. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ay kanyang ibibigay sa tamang panahon. So tayo po manalangin doon. I-bless po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na matindi na po ang karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa pinansyal. I-bless po ang kapatid namin itong stage 4 cancer na. Tinaringan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At ganoon din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso para maging mapagpatawad at mapagpasensya. At ganoon din po sa aming nabuhay. Lalong-lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Kung ito pong pambili ng isang kilo ng bigas, hinahanap pa Lord kung paano iraraos ang kanilang pamilya. So, bless po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po sa ang aming mga kasalanan at kahinaan. Ang lahat ng itinilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, sa Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.